Pero yung 90 billion na diversion ng funds, ni isang balahibo wala man lang tumayo para sa Blue Ribbon. Dapat Blue Ribbon yan eh. Blue Ribbon Committee yan eh. Meron ba nag-imbestiga? Wala. Meron pala, lumaban sa lower house, Wilbert Lee. Ilang pera ng taong bayan, Doc, ang sa akin ito yung ginagamit para sa kalusugan ng taong bayan na karamihan sa atin po walang kakayahan magbayad para sa ating healthcare. Ay ilagay sa isang website ang pangalan at address. Huwag naman suking tindahan. Kasi di ba dati pagka sumasali ka sa raffle, di ba? Ilagay ang pangalan, address at suking tindahan. May right ang mga tao na sa saligang batas na rin to information on matters of public concern. Ma'am Jubes, bakit hindi sa ATM? Bakit hindi cheque? Bakit hindi direkta sa bank account ng mga recipient? Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a hindi 5,000 pesos. Hindi na motivation. Yan pa akong banal. Lahat ng mga nanonood, mabuhay po tayong lahat. OFW Filipino workers, OFW overseas Filipino workers, rather mga kabalitaan. May naiwanan pa. Lahat ng mga Pilipino saan man lupalop nating mundo, welcome back at mabuhay kayo. Saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang tinuturi ho naming totoong buhay na bayani ng ating inang bayan. So ngayon po mga kabalitaan ay marami tayong pag-uusapan. Itong video na ito makikita nyo mula ho kay Sas Rugando Sasot ay atin pong bibigyang pansin ho ito. Marami na kasing mga gobyerno di umanong marami na ang nakakahalata laban sa ating gobyerno kung anong meron ho sa ating gobyerno mga kabalitaan sa panahon ho ngayon. At kung bago pa lang ho tayo, by the way, si Topacio, may komento din ho mga kabalitaan. Si Attorney Topacio patungkol ho sa panawagan ni Ma'am Shelo Magno na kailangan po ay gagawa ko ng siguro website at ipost ho sa online para makita yung mga benepisyaryo ho sa kanilang ipamumudmod na ayuda mula ho sa AKAP mga kabalitaan. At may papakita na ako sa inyo maya-maya yung AI. Ang galing talaga ng AI, parang totoo din, no? Mamaya ho, papakita ko sa inyo at panoorin muna natin to. Itong mga aktibo ho sa committee hearing ng HUAD Committee, yung mga district representatives at yung party list representatives mga kabalitaan. Hindi ibig sabihin na pinopromote natin sila. Ito pa lamang po ay name recall para rin ho sa mga medyo hindi masyadong nakakaalala agad. Para alam nyo na kung anong gagawin nyo sa halalan kasi ito'y pagpapakita ko sa inyo ay kailangan na tapusin na ho natin yung kanilang mga oras, panahon na dyan sa kamera. Palitan na ho natin yan sila kung gusto nyo po. Kasi sa sarili ko po ay papalitan ko po sila. Hindi yan makakasama sa boto ho natin sila dyan mga kabalitaan. Kayo na pong bahala, kayo nang humusga at bukas makalawa. Yun po yung ang pangako ko sa inyo na lahat ng mga senatorial slate ng PDP Laban at ng mga independyente ay isasama ho natin dito sa ating content, sa ating reaction video upang sa gayon kayo po naman ay talagang ganadong manood ho sa ating reaction video gagawin mga kabalitaan. Panoorin na po natin itong mga pagmumukhang ito mga kabalitaan.
Alam nyo na. Ay, nagbabalik naman ho tayo mga kabataan at dito na ho tayo, focus na tayo sa ating diskusyon, sa ating mga paksa, reaction video na ating ipapanood sa inyo. At sisimulan na ho natin. Hindi na ho tayo magtatagal para ho hindi masyadong hahaba pa yung oras sa ating reaction video mga kabataan. Heto, panoorin at pakinggan ho natin itong post ho ni Sas Rugando Sasot patungkol ho sa usaping investigasyon laban sa mga Duterte di umano. Panahon nga kumbaga, may maraming issue ho yung ating administrasyon ngayon. Parang hindi na ho napapansin dahil talagang doon talaga nakatutok sa mga Duterte. At halatang halatado na ho para maiwasan yung ibang mga issue ho sa bawat isa ho sa kanila. Lalo na ho kay Erwin Tulfo na hanggang ngayon ay wala pa pong sagot. Ano po yung magiging sagot ho nun ay kailangan hihintayin ho natin kasi hindi natin dapat husgahan si Erwin dahil hindi rin natin alam kung ano ang kanyang rasonas. Ba't niya ho nagawa ho yung tinatawag kong paggamit sa mga peking dokumento gaya na lang ho ng kanyang live birth na iba yung kanyang dinalang pangalan. Si alias Erich Silvestre Tulfo mga kabalitaan. Diretso na tayo dito. Panoorin natin to sabay-sabay. Sa Kongreso is out to demolish the main opponent for 2028. Malinaw pa sa sikat ng araw yun. Kasi there's a big disparity between the OBP confidential funds. Not that I am tolerating that. Against din ako dyan eh. Pero yung 90 billion na diversion ng funds, ni isang balahibo wala man lang tumayo para doon. So, everyday, tinorture yung OBP confidential funds, ginang up, di ba? Pero doon sa 90 billion walang nakialam sa lower house. Walang gumagawa. Di ba? Oh, sa taas ganun din. Di ba? Sa taas ganun din ang nangyari. Meron kang pogo, may alis guo ka, meron kang ganito, pero wala nang imbesta sa 90 billion. Wala sa Blue Ribbon, dapat Blue Ribbon yan eh. Blue Ribbon Committee yan eh. Meron ba nag-imbestiga? Wala. Meron lang sa Senate Health Committee, pero hindi siya kasi Blue Ribbon eh. Graft and corruption eh. Ang role ng Health Committee doon ay para palawigin ang ating benepisyo na nagagawa naman. Nagagawa. By the way, sino nga pala yung sa Blue Ribbon Committee natin sa Senahan doon? No? Hindi ko alam. Kung may makakaalam mo sa inyo, paki-comment kung sino ho mga kabalitaan para sa susunod na vlog natin ay araw-arawin ho natin yung Blue Ribbon Committee para marinig tayo. Kahit hindi mo sa manood, may ibang tao makapagsabi, "Oy, si Danagan, talagang ginising ka na kasi natutulog ka sa Blue Ribbon Committee mo. Kailangan na imbestigahan yung 90 billion, yung diniverto nilang funds kung saan kaya yun na nailagay. Pati na yung Maharlika funds. Now, 75 billion na pesos mula ho sa Development Bank of the Philippines at sa Land Bank mga kabalitaan. Meron pala lumaban sa lower house, Wilbert Lee. Dalawa yan pala. Congressman Rufus, yung Wilbert Lee nakipag-agawan pa nga ng Mike. Naalala ko yun. Yung pala yun. Oo, kasi nakikipaglaban siya. Dapat increase yung benepisyo. Pinatayan ng Mike eh. Nung pinatayan ng Mike, nahimatay kunwari yung isang kongresistang babae. Nang ganyan. Tapos nagkaroon ng ethics committee na ganyan eh. Na ganyan. Tapos na ethics committee siya. Sige, patungan ka. But my question is, Doc, do you think it's intentional as a way to cover up these, very... naman. It's a massive smoke screen. Ang tawag dyan, smoke screen. Para nakatuto ka doon sa, kunyari, corruption na maliit na yan. Tayo, galit dyan sa accountability and kailangan yan kailangan yan. Pero 120 million tsaka 90 billion. Diyos ko naman, layo. ano ba? Elephant in the room. Layo. Walang nag-iimbestiga. Ang ibig sabihin mo, Doc, wag naman kayong selective. Sige, hayaan namin kayong magbangayan dyan sa mga baho nyo. Pero, wag natin palampasin itong 90 billion na pera ng taong bayan na hindi lang pera ng taong bayan, Doc, ang sa akin, ito yung ginagamit para sa kalusugan ng taong bayan na karamihan sa atin po walang kakayahan magbayad para sa ating healthcare. Dok. Tama yan.
Kaya ang feeling ko yung Kongreso tsaka Senado, ang puso nila wala sa puso ng tao. Ang puso nila nasa kapangyarihan at influence at saka power. Tama kayo doon. Ang gusto nila palawigin. Oo. Wala sa puso. Wala sa puso, nasa pusod. Ika nga. So ayun po mga kabataan, no? Tindi talaga. Kahit ibang tao nga ay nakakapansin na rin, doktor, nakakapansin na rin kung ano yung kanilang mga diskarte na gagawin para lang makalimutan yung mga karapat-dapat na maimbestigahan sana yung budget na yan. Kasi nga, yung sa Maharlika funds, hindi nga talaga mahanap-hanap Di po ba? At yung sa Blue Ribbon Committee, sino kaya yung may hawak nun? But natutulog ba sa pansitan siguro yon? Walang pakialam sa pangyayari sa mundong ibabaw. Yun po yung hindi ho maganda dyan Diba? Nilagay kayo dyan para manilbihan sa taong bayan, para mapigilan yung korupsyon at maimbestigahan kung meron man. Kung wala, di mas maganda. At kung mayroong mga aligasyon, papatunayan na hindi ho totoo yung mga aligasyon na iyan mga kabaitaan. Kaso yung Blue Ribbon Committee ho natin, ano bang nangyari sa kanila? Nabubusalan din po ba sila? Nadadamay ba sila sa gayuma? Sa mayabang kapulungan? Yun po ay pagtatanong ho lamang kasi nga po mga kabalitaan ay parang nagkampihan na lahat ho dyan Parang tahimik na sila. Wala, medyo umarangkada ngayon yung kamera ngayon. Umarangkada at nagtataka ho tayo. Ano bang meron sa kamera niyo? Ba't lagi na lang binabanatan yung mga Duterte, yung previous administration? Sa dami-raming problema ho dyan ngayon sa kanilang kinauupuan, ba't hindi ho nila mabibigyan ng pansin? Problema ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan mabigyan ho na yan ng linaw para at least yung mga tao, yung iniisip po nila ay talagang hindi kumbaga hindi magdududa. Hindi po ba? Sayang yung survey na lagi ho siyang nasa taas. Laging nasa top, nasa number 1, number 2, number 1, number 2. Naku po. Yun ang mahirap po doon. Sayang ho pag yung taong bayan ang humusga. Nako, talagang mahirapan na kayong kumambyo niyan. Congressman Erwin Tulfo, dapat magbigay ho kayo ng statement, sagot, paratang sa mga ganong bagay at kailangan i-correct yung mga maling antisipasyon. Hindi naman natin masasabing maling anticipation dahil opinion naman ho natin din yan. Kasama ho sa opinion natin dahil wala nga based lang ho tayo sa mga nakikita recently na may lumabas na ganon ho mga kabalitaan. Anyways, ayun, pinakita ko lang sa inyo short video lang 3 minutes videos para at least aware ho tayo na hindi lang ho pala mga vloggers, yung silang mga legit na mga vloggers na makikita natin sa YouTube, sa Facebook, but meron din pala mga professional talaga na may mga posisyon, no? Mga doctor, yung iba nga may mga journalist, iba si undersecretary, sila ay talaga naman ho napapansin ho nila yung ginawang ano bang ma-describe natin ho dito? Yung kanilang pang-aabuso ho sa kapangyarihan. Anyways, dito ho tayo sa AI. Manood ho tayo sa AI muna mga kabaitaan. Ito ho yung alright, so ito po yung AI. Papanoorin ho natin. Galing talaga, no? Napakagaling ho. Mula ho ito kay Quizit Loretta Chu. Siya po yung nag-post. Hiramin ho natin yung kanyang video. Shout out po sa iyo, Ma'am Quizit. Tingnan ho natin. Maiksi lang. 1 minute lang po ito, mga kabitan. Parang totoo. Tingnan nyo. Parang si President Bongbong Marcos. So, sa mga darating na mga araw, may lalabas yung mga ganyan din. At gagamitin ho nila na ito yung mga Duterte, ito yung mga ginagawa at kung ano pa. So mag-iingat ho kayo kasi grabe ka powerful ngayon yung AI sa SOCMED mga kabalitaan. Panoorin ho natin to. Saglit na ho ito mga kabalitaan. Hindi ko na lalagyan ng siguro ng audio. Saglit lang po balik natin muna kasi parang walang audio. Ewan kung may kanta, mahirap po. Saglit lang. Okay, adjust ko muna to kasi ang hirap may Hey!
Bakong banal. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, Naku po. Parang totoo, ano? Pero hindi ho yan. Disclaimer po, AI po yun. Ewan ko kung saan ba nila na-download yung AI app na ho yan. Anong klaseng AI app. Baka meron pang iba. So napakagaling ko, napakaganda ho yung pagkagagawa. Parang totoo talaga, no? Na umiiyak. How I wish maka-upload tayo ng ganyan, maka-download tayo ng ganyan para at least gawin natin sa thumbnail natin mga kabalitaan. So, ulitin ko po, hindi ho yung totoo. AI lang po ho yun, ha. Baka sasabihin nyo na ginagawa ho yan para paninira ho. Ewan ko ba, ba't sila yung ginawang sample ho doon? Alam na bunga ka ni Kong Paduara, parang naging tigre siya. Kumanon siya. Sama talaga. At sino ba yung isa yung, parang naging bunjing yung isa, parang gumaganon. Hindi ko na, kayo na lang, kayo na lang mag-comment dyan kung sino-sino yun siya. Pero ulitin ko po, sa tatlong pagkakataon po, AI po ho yun. Hindi ho yun nangyari sa totoong buhay. Gawa-gawa lang po ho yun mga kabalitaan. Siguro, sample lang siguro sa nag-post na may na-download siya tapos nanibago. Uy, ang saya niya, i-download, ipopost ko to. Maganda pala. Parang ganun din mga kabalitaan ba. Anyway, tuloy-tuloy ho tayo mga kabalitaan at dito alright. Alright, dito na ho tayo mga kawidan sa ating paksaw ngayon patungkol ito sa talagang challenge, may challenge pala dito sa bigayan ng pera sa AKAP, ano? Pakinggan na lang ho natin to dito mga kabalitaan kasi excited ko ding mapanood to. May kunting portion na tayong napanood dyan at medyo nagkaroon tayo ng idea na i-vlog natin to, parang maganda ho ito mga kabalitaan. Sana gawin ho ito ni Tamba para ho sa taong bayan, para hindi ho madungisan yung kanyang pangalan kasi nga marami ng bilyon-bilyon na hong perang nawawala ho sa ating kaban, sa ating gobyerno. Nasaan na ba yung bilyon-bilyon na yon? Sana yung budget ng AKAP ay hindi rin mawawala na naglawong parang bula. Okay, maganda ho yun. Malaking hamon ho yan sa administrasyon ngayon na ilagay nyo online yung mga larawan ng mga benepisyaryo nyo para sigurado. Siguradong at sabi mo, magkakaroon ng resibo yung pamimigay ng ayuda. At sinabi mo pa na hindi gaya ng ibang confi funds na nagkakaroon o nabibigyan ng notice of disallowance. Tignan ho natin. Panoorin natin ito mga kabalitaan. Mga kasama at nagbabalik ang Yes. Sa oras na alas 11:47 ng umaga. Eto po muli si Atty. Ferdy Topacio kasama si Miss Juvie de Guzman. At yan po sa ating screen, kung kayo ay nasa telebisyon ay makikita nyo ang mga social media platforms at mga cable channels kung saan po matutunghayan hindi lamang po ang Yes Yo Topacio, kundi ang lahat ng napakagandang programa ng Aliw TV 23 at ng DWIZ 882. Yan, 88. O eto, speaking of programa, meron ng nananawagan na yung programang AKAP daw ay dapat hindi lamang audit, public audit. Wow, kailangan tayo. Oo, kasi meron daw natatanggap na mga reports. Di ba ang binibigay pagkatapos sumigaw ng ay 5,000 piso. Di Pero meron daw mga nagsasabi na hindi daw 5,000 ang natatanggap, mas mababa daw. Talaga? So may nananawagan, ngayon naman kasi po ay modern na tayo, digital na, di ba? Bilis na. Ngayon nga, wala nang makapagloko, Jubes Dati, may nagloloko, nagpapanggap abogado. Yes. Kasi para malaman mo kung yung isang tao abogado nga o hindi, kailangan pumunta ka pa sa Korte Suprema, pumunta ka pa doon sa Office of the Bar Confidant. Opo. At mag-request ka pa. I-check. Tingnan ko nga yung listahan ng mga abogado. Minsan, yung mga patay na abogado,
kinukuha yung identity. Sabi mo, di ba may napanood kang pelikula? Identity Yung identity theft. Ano? Halimbawa, may namatay na abogado. Halimbawa, pagpalagay natin si Dan Fernandez ay abogado at namatay. Pagpalagay lang, example lang. Oo. Bago may isang tao darating, sasabihin, ako si Dan Fernandez. Attorney Delikado Dan yan. Fernandez, Viudo de Google. Di ba? Yun. Ako yun. Hindi agad nalalaman. Ngayon, pag pumunta ka sa website Mabilis na. ng Supreme Court, andoon ang pangalan ng lahat ng abogado. At saka kung kailang kumuha ng bar. Ayun. Kasi mache-check mo, bakit ganito ang edad nito? Kumuha ng bar to, 1960s, ba't bata pa? Na yung mga posur, yung mga nagkukunwari, ay nahuhuling agad. Sabi nitong si Miss Shelo Magno, dating Finance Undersecretary, na dapat daw ay ilagay sa isang website ang pangalan at address. Huwag naman suking tindahan. Kasi di ba dati pagka sumasali ka sa raffle, di ba? Ilagay ang pangalan, address at suking tindahan. Dapat ay ilagay sa isang website ang listahan ng mga pangalan at address para ma-check. Di ba sabi na rin ni E.S. Bersamin. Ayaw nila magbigay ng guideline dun sa mga programa katulad ng AKAP na pinamimigay. Ang pera, actual cash. Sabi, pagka may reklamo daw, ay mag-file ng case. Paano ka magpa-file? Alam ka bang suyurin mo lahat ng barangay? Ngayon, talagang ang ating saligang batas naman mismo ang nagsasabi na dapat may transparency sa gobyerno at may right ang mga tao na sa saligang batas na rin to information on matters of public concern. Ayun. At ang pag-Google, hindi Google ha, balik ka naman kay Dan Fernandez ang pag-Google, pero Google na yan attorney Google yung pag-Google ng pera ng taong bayan ay siyempre matter of public concern yan. Di ba? Opo. Kasi nga nagkakataka, Ma'am Jubes, bakit hindi sa ATM? Bakit hindi cheque? Bakit hindi direkta sa bank account ng mga recipient? Bakit cash? Para at least meron sanang resibo na. Di ba? Mandabon. Oo, papipirmahin mo. Malabo yan Di ba noon ng ayuda ng kwan? Noong panahon ng COVID, maraming aligasyon na yung si Kapitan ganito, Kapitan ganon. Kaya napunta lahat. Hindi naman lahat, pero nakukupitan. And then, may aligasyon pa na yung mga beneficiary, yung mga tumanggap ng ayuda nung COVID. Opo. Ay puro mga kamag-anak ni Kapitan ang pinaglilista roon kompleto. Kahit hindi doon nakatira sa barangay na yon. Baka daw nangyayari ito. Sabi nung iba, pumirma lang daw sila. Wala naman daw silang nakuha. O kaya ang nakuha nila 1 kilong bigas. Sakit yun. Oo naman. Lalo na kung yung bigas hindi mo Hindi mo makain. Bago sasabihin sa'yo, hindi ako kumakain ng bigas. Sinasahin ko muna para maging hindi ka sunod mo. Diyos pa lang. Kinakain mo lang. Diyos salamabits. Ayun na. Delikado naman yan. Grabe. Attorney, kasi merong nagpanggap naman na siya'y katulong. Pero milyonaryo pala siya. Yung ganun ba twist natin. Kasi di ba usually yung mga hindi naman talaga, sabi mo, hindi naman talaga lawyer, nagpapanggap na lawyer. This time naman, baliktad. Yung mga ganun ba may kaso na siya milyonaryo pero nagpanggap siya, in the sense na gusto lang niyang malaman sino ang mga salbahe sa trabaho? Wala naman. Diba? Nangyayari yan all the time Chine-check nila yung tao nila. Alam mo sa Korea. Opo. May yung mga anak yung mga anak ng mga chaibol. Yung mga may-ari ng chaibol yung mga conglomerate, yung mga kumpanyang katulad ng San Miguel na napakarami. Opo. Diba? May mining, may infrastructure, merong foods, di ba? May beverages. Yes. Yung mga anak nila na bata pa na hindi pa naman masyadong kilala ng publiko. Opo. Pinagtatrabaho nila doon sa pinaka mababa, halimbawa, sekretarya, clerk, taga-type.
hindi sila nagpapakilala na sila, Sila yung may-ari. ang tatay nila ay isa sa mga may-ari. So, sila ay inuutos-utusan doon kumuha ng kape. Opo. Ngayon, merong isang nabasa ako na yung isang anak nung may-ari ng Chaibol, sabi sa kanya noong kanilang boss, Yes. yung hindi naman Manager, masyadong, parang manager. parang assistant manager lang, hindi naman masyadong mataas. Wag kung ano-ano ilagay nyo sa inyong computer, yung sa screensaver. Minsan may sexy, may kwan. Hindi maganda eh. Umpisa ngayon, ang ilalagay nyo lang ay yung picture ng inyong pamilya. Hindi nalagay niya yung picture ng pamilya na nandun yung may-ari. Pag nung nakita siya, hindi kilala, sabi noong manager, luko-luko ka, bakit nilagay mo yan? Hindi mo ba kilala kung sino yan? Yan ang big boss dito, ba't nagpapanggap kang yan ng pamilya mo? Pinagalitan Pinatawag siya, napwersa siya sabihin, pasensya na po, yun po talaga yung pamilya ko eh. Ha? Yan tatay mo, ayun. Niyari siya. Booking. Anyway, ito ang sinasabi nila ay, ito naman kasi sinabi naman pala ni Speaker Romualdez na handa daw silang ipakita kung bawat sentimo kung saan pumunta. Yan, hinamon ka na. Gawin natin. Let's do this. Yan. Ipakita nyo lahat ng recipients para at random, yung random checking, makita natin kung talagang sila ay nabigyan. Paktay. At yun din ang nirereklamo ni Senator Amy. Sabagkat tinanggal na nga nila sa Senado daw yung AKAP. Biglang binalik. Di ba? Nilakihan pa. Hindi naman, kaya lang, biglang nagkaroon na, yung AKAP tinanggal. Ibinalik, pero yung 5 bilyon ng AKAP, binigay sa Senado. Teka muna, di ba? Kaya ang dami-daming batikos na tatanggap ni Senator Grace po eh. Ayun na, kawawa na. Grabe. Pero attorney, sana no, New Year ngayon, bagong taon mag-isip naman ho tayo ng tama. Oo. Lang. Pero wag niyo namang masyadong yung mga kalamang. Kasi ang sinasabi nila kasi di ba si Senator Grace Po, since Po ang apelyido niya, sabi ng mga tao Po ang ina niya. Kasi hindi tama naman di ba? Po ang ina mo. Sabi nila kay Grace Po. Di ba? Tama naman, tatay din niya Po. Nanay niya Po, Po ang ina niya. Well, talaga, iba talaga. But anyway, hoping na, kasi sa mga kumpanya, sir, meron din mapanglamang na empleyado. Halimbawa, siya yung laging nakakatanggap. Tapos, imbis na i-share sa lahat, hindi niya sinashare, sinusolo pa niya hanggat maaari. It is private funds yun. Mali yun, diba? Ito taxpayers money ito. Pera natin ito Yung pinamimigay para sa sariling kapakanan, para sa political effect, para magamit sa pangkampanya. Yun ang mabigat dito. Anyway, sana po ay yung taong bayan na ang humusga. Kung ayaw nyo mang magmarcha at hindi naman talaga maganda na tayo laging nasa gulo, nasa marcha, etc. Pwede, although nasa konstitusyon yan, ipakita na lang natin sa eleksyon. Kung ayaw natin ang ginagawa ng ating administrasyon. Sapagkat yan naman po talagang purpose ng eleksyon, self-renewal, sabi nga ni Pangulong Jose Laurel. Di President Laurel. Yes. Doon sa kanyang, may mga essay siya Yan daw ang beauty of democracy, self-renewal. Na sa sovereign Filipino people ang desisyon kung ipagpapatuloy o hindi. At importante itong 2025 elections, ipakita po natin yung poot natin kung ayaw natin yung ginagawa ng kasulukuyang administrasyon sa pagboto laban sa kanilang mga kandidato. Yun. At sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Ayun na! Balitang Bayan! Alright, so yun po ang naging komento ho ni Yo Topacio, Attorney Topacio, mga kabalitaan. At kung yun po yung gagawin ni Speaker of the House na magkakaroon ho ng transparensiya na ang mamamayang Pilipino ay malalaman at makilala kung sino po yung mga nakakatanggap ng ayuda ng AKAP sa pamamagitan ho ng isang website ng ating gobyerno, ay yun po ay papalakpakan ho natin yan, mga kabalitaan. Pero
ito ay isang malaking hamon ho ito ng ating administrasyon ngayon. Dahil nga po, ang tanong ay baka hanggang salita lang ho yan. Ha? Baka magiging kalabaw ho yan. So, kung yan po ay gustong gawin ho ng mayabang kapulungan, ay ngayon pa lang sisimulan na. Magbibigay na ho sila ng example. Ipakita na ho nila yung mga mukha ng mga benepisyaryo ho nila. Para at least malaman natin na walang pabor-pabor sa mamimigay ho ng ayuda mula sa AKAP. Yun po yung maganda ho dyan eh. At kung gagawin ho nila yan, ay talagang babango sila sa taong bayan. Ha? At papalakpakan pa ho sila. Malamang dyan makakuha ng maraming boto. Itong si Tamba, mga kabalitaan. So nararapat lang ho yan, mga kabalitaan. Ito ay isang malaking hamon. Kasi sabi nga ni Speaker of the House Tamba, ayon pa ni Attorney Topacio na ay kahit ultimo sintabo ay makikita, may resibo ho. Alright. Yan po pakakatandaan ho natin. Kahit sintabo ho, may resibo po ha. Kasi yung pasiatab niya ho sa kanyang privilege speech, bago sila nag-adjourn, bago ho yung kanilang break, ay sabi niya pa, hindi gaya ng iba na nabibigyan ng notice of disallowance. Sino po pinapatamaan nun? Si Inday Sara. At abogado ho itong si Tamba, ba't hindi niya naintindihan yung notice of disallowance? Ba't hindi ho nila nire-recognize yung unmodified result ng Commission on Audit sa paggasta ng confi funds ni VP Sara Duterte sa taong 2022 hanggang 2023 kabalitaan? Di po ba? Ha? Parang ako yung naguguluhan sa mga pinanggagawa nila eh. Hindi ako naguguluhan sa ginawa ni Sara Duterte. Kaya itong pamimigay ng AKAP, pagkatutukan ho natin ito, mga kabalitaan, atin ho itong susundan. Kasi yung kanyang sinasabi ay ni Sintabo ay may resibo ho. At yun po yung request ni Ma'am Shelo Magno, ang dating Undersecretary ho ng Department of Finance, na kailangan for the sake of transparency, makikita ho yung mga larawan ng mga benepisyaryo sa AKAP sa pamamagitan ng pagpapagawa ho nila ng website para lahat ng sambayan ng Pilipino ay makikita ho nila, hindi na sila pupunta kahit saan-saan pa. Sa isang website na lang ho para madali ho nilang ma-access kung sino-sino po itong mga individual na kanilang pagbibigyan, mga kabalitaan. Malamang dito ho sila mahihirapan. Ha? Malamang masisira yung diskarte ho nila dito. At talagang mauhuli ho pag may ginawa ho silang kalukuhan dito. So magandang ideya ho ito ni Ma'am Shelo Magno para ho sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino at sa mga umaasa ho na mabibigyan ito dahil ito po yung kanilang ipinapangako sa taong bayan na may matatanggap po silang tigli 5,000 peso. Hindi dolyar ha, baka isipin nyo dolyar ha. Ewan ko lang saan yung dolyar ni Martin Romualdez. Kasi may mga dolyar na tatanggap yun eh. Siguro, baka sa negosyo siguro abroad. Kaya nakakatanggap po siya ng limpak-limpak na dolyar. Parang may nagbayad yata sa kanya eh. Iwan ko lang kung totoo po ba yan. Yan po, aalamin ho din natin yan. Pero wala na, mapapalayo na ho tayo. Baka sa susunod lang pag may lumalabas na expose. May nagbalita niyan pero kulang sa impormasyon eh. Kaya hindi masasabing expose. So ayun po, mga kabalitaan. At talagang yung sa AI na nakikita nyo po, grabe talaga yung AI, no? Ang laking influensya ho ito sa mga
taong gagawa ho ng kalukuhan. Yung nakikita niyo ang pagmumukha nila, yung AI po yun, di yan totoo mga kabalitaan ha. Pinapakita lang po yung video yun kung gaano ho ano ho yung magagawa ng AI ngayong panahon na ito mga kabalitaan. Inedit-edit, ewan ko paano nila ginawa ho yun. Parang totoo yung mga itsura din nila eh. Di po ba? Anyway, so kung nagustuhan niyo po itong ating paksa ho ngayon, itong reaction video natin, maraming salamat po sa inyo at sana hindi kayo magsawang sumuporta at manood sa ating mga video na i-upload. At yun pong pinapakita kong mga party list representatives at district representatives, wag ho kayong mabahala ho diyan. Kasi hindi ho yan promotion para nila. Para ano ho yan, para maalala lang ho natin kung sino-sino sila at yung mga pangalan ng party list. Kasi nakakapagod po magsalita. Huwag niyong botohan or kayo nang bahalang bumoto. Depende na sa itong si Juan de la Cruz. Ang pangit kasi. Okay na yung pinapanood niyo lang ho. At kayo na ho ngumusga. Sabi nga ni Atty. Topacio, hintayin lang ho natin sa halalan. Kung ayaw nyo na sa kanila. Ganun ho yun. Pero ngayon po, until now, wino-work out pa rin ho natin yung mga individual na makakuha ho tayo ng kanilang senatorial slate ng PDP Laban at ng Independiente dahil pangit para gusto ko may uniform yung papapakita ho natin gaya ho yung nakikita nyo dyan sa kabila. At kailangan ho talaga ng sapat na oras ho yun. May trabaho tayo kaya minsan hindi tayo nakapag-upload, minsan makapag-upload tayo pero kunti lang at hindi ho talaga maiwasan sa oras ho ay kailangan din naman nating magtrabaho para ho sa ating kinabukasan at ito ay malaking tulong na rin ho itong pag-vlog natin dahil nakakatulong ito sa pangangailangan natin mga kabalitaan. Di po ba? So hintayin nyo lang po na maibibigay ho natin yung lahat ng mga senatorial slate. Malayo-layo pa naman eh. At pag na-post na ho natin pag nakita nyo na ho dito, talagang kakalat na ho yan. Marami na ho yung makakaalam doon mga kabalitaan. Kaya ako po ay magpapaalam na. Ay, by the way, subscribe nga pala kayo pag hindi pa po nakapag-subscribe at pindutin ang notification bell. Then mag-like, comment at i-share nyo po para lahat tayo ay malalaman kung ano po yung mga kaganapan sa ating lipunan. At huwag nyo pong i-skip yung ads na mapapanood nyo po sa ating video ngayon dahil sabi ko nga sa inyo, yun na lang po yung contribution nyo sa ating pagsusumikap dahil kailangan lang ho natin na may pagpatuloy, magkakaroon tayo ng lakas na loob na ipagpapatuloy itong paggawa na ho natin ng reaction video at pagtuwid sa mga baluktot na mga impormasyon kabalitaan. Kaya ako'y magpapaalam na po. Matsalamu sa inyo. Mabuhay tayong lahat. Enjoy lamang. Happy weekend, everyone. Mwah, mwah. Chip, chip. To God be the glory. Peace out.